Ang amoy ng inihaw na salmon at truffle pasta ay pumuno sa kusina. Kumikinang ang mga kagamitan sa hapagkainan sa ilalim ng dim na ilaw. Marahan akong ngumiti. Inayos ang huling bulaklak sa vase. Eksaktong 3 taon na ngayon. 3 taon mula nang magsimula ang aming kwento. 3 taon mula nang magtiwala ako sa mga mata ni Gabriel. Sabi niya, ito na ang gabi. Ang gabi kung saan magsisimula ang aming tunay na kinabukasan. Posible kayang mangyayari na. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa living room. Ang aking puso ay bumilis. Tumakbo ako, halos madapa sa pagmamadali. Ang mga salita ng pagmamahal ay nasa dulo na ng aking dila. Ngunit ang nakita ko ay hindi ang inaasahan ko. Nakita ko si Gabriel, nakayakap sa ibang babae. Ang babae ay si Serena, ang aking kaibigan sa opisina. Ang kanilang mga labi ay magkadikit, na para bang walang mundo sa paligid nila kundi ang kanilang sarili. Isang malakas na sampal ang narinig ko. Hindi sa pisngi, kundi sa mismong kaibuturan ng aking kaluluwa. Humakbang ako paatras. Ang init ng kusina ay biglang naging yelo. Hindi ako makahinga. Ang amoy ng masarap na hapunan ay naging mabaho, nakakasuka. Parang may pumunit sa dibdib ko. At ang butas na iniwan nito ay biglang lumaki. Nilalamon ang bawat pangarap na itinayo ko. 3 taon, nawala. Parang bula. Narinig ko ang tawanan nila, ang mga boses nila, na dati nagdadala ng ligaya, ngayon ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking tainga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong durugin ang lahat ng nakikita ko. Ngunit walang lumabas sa lalamunan ko. Ang aking bibig ay natuyo at ang aking mga mata ay nanlabo sa luhang ayaw pang bumagsak. Tumalikod ako. Marahan ang bawat hakbang. Hindi ko na kailangan marinig ang anumang paliwanag. Ang sapat na ang nakita. Ang sakit ay nagpaparamdam na parang may malaking bato na nakapatong sa aking dibdib. Nang makalabas ako ng pinto, pakiramdam ko ay isang basag na salamin na nagkalat sa lupa. Ang bawat piraso ay may bahagi ng aking puso. Umuulan. Napakalas ng ulan na para bang nakikisama sa aking pagluha. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Ang aking mga yapak ay bumubuo ng maliliit na tunog sa aspalto. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa aking manipis na damit, ngunit hindi ko maramdaman. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panginginig ng aking kaluluwa. Walang patutunguhan ang aking pagtakbo. Sa bawat pagbilis ng aking mga paa, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng pagkabigo. Nagpatuloy ako, walang pakialam sa mga kotseng nagdaraan, sa mga taong nagtatago sa ulan. Pakiramdam ko, ako lang mag-isa sa mundo. Ako lang ang nabigo, ako lang ang nasaktan. Biglang, ang aking paa ay sumabit. Ang matalim na kirot sa tuhod ay sumunod sa pagdulas ng aking kamay sa matigas na semento. Nabagsak ako. Dumapa ako sa gitna ng daan. Ang ulan ay humahampas sa aking likod. Ang mga luha na kanina'y pinipigilan ko ay tuluyan ng umagos. Humikbi ako. Ang tunog ay nawawala sa malakas na buhos ng ulan, para akong isang bata na nawawala. Binibini, ayos ka lang ba? Isang malalim na boses ang narinig ko. Halos hindi ko marinig dahil sa ulan. May isang kamay ang marahang dumapo sa aking balikat. Napaangat ako ng tingin. Isang payong ang pumrotekta sa akin mula sa ulan. Sa ilalim nito ay isang lalaki. Matanda na. May bakas ng pagod sa mga mata. Ngunit may kakaibang seryosong aura. Antonio de la Cruz. Mang Tonyo. Ang dating investigador na sinasabi nilang may sariling mundo. Hindi ko po kayo kilala. Mahina kong tugon. Ang boses ko ay halos bulong lang. Hindi mo pa ako kilala, Binibini. Pero mukhang kailangan mo ako, aniya. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa akin. Nakita ko ang lahat. Ang lalaki at ang babae.
Pakiramdam ko ay lalong nadurog ang aking puso. Ayoko na marinig ang tungkol sa kanila. Ayoko nang maalala. Wala na po akong pakialam sa kanila. Sabi ko, pinipilit na magpakatataga. Marahang tumango si Mang Tonyo. Naiintindihan ko ang sakit ng pagtataksil ay parang sugat na matagal bago maghilom. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata na dati nakita ko lang sa balita at mukhang malungkot, ngayon ay may kakaibang pag-aalala. May alok ako sa iyo. Binibini, nag-aalangan ako. Sino siya para magbigay ng alok sa gitna ng ulan? Ano po iyon? Tanong ko. Magpanggap ka bilang kasintahan ko. Direkta niyang sinabi. Walang paligoy-ligoy. Napaatras ako. Kasintahan? Nababaliw na ba siya? Sa gitna ng lahat ng ito? Para saan? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos maging tili para mapasaya ang aking mga magulang at kapalit niyan, tutulungan kitang lutasin ang problema mo sa dalawang iyon. Palayasin sila sa trabaho mo o sa buhay mo mismo kung iyon ang gusto mo. Napakurap ako. Hindi ko maintindihan ang kanyang alok. Ito ba ay isang panaginip? O isang biro sa gitna ng aking kalungkutan? Ang ideya ay napaka-imposible. Ngunit sa parehong oras, ito ay nagbigay sa akin ng isang kislap ng pag-asa. Ang pag-asa na makakaganti ako, ang pag-asa na mayroon pa akong kapangyarihan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa mga mata ni Mang Tonyo, may nakita akong kakaibang katapatan. Isang bagay na hindi ko kailanman nakita kay Gabriel. Ang aking isip ay nagulo. Ang mga boses ng pagdududa ay sumisigaw, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig na nagsasabi, "Ano pa ba ang mawawala sa iyo, Mara? Wala ka nang natitira." Tumingin ako sa kanya. Ang ulan ay humina na. Ang lamig ay lumagos na sa aking buto. Ngunit may kakaibang init na naramdaman sa aking kalooban. Isang uri ng kapangyarihan na biglang lumitaw. "Sige, Mang Tonyo, tanggapin ko ang alok mo." Mahina kong bulong. Ang boses ko ay nanginig. Ngunit sa bawat salita, may kakaibang bigat na tila nagpatatag sa akin. Nakatitig ako sa mga mata niya. Ito ba ang aking kaligtasan? Ang busina ng taxi ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Nakatayo ako sa harap ng bahay ni Gabriel. Ang isa kong bagahe ay nasa aking paanan at ang isa naman ay nasa balikat ko. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba, halo-halong pagkalito at kaunting excitement. Ito na ba ang susunod na kabanata ng aking buhay? Dumating si Mang Tonyo, nakasakay sa isang itim na SUV. Bumaba siya, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may bahid ng pagiging propesyonal. "Handa ka na ba, Mara?" Tanong niya. Ang boses ay kalmado. Tumango ako, huminga ng malalim. "Handa na po. Nasa loob na kami ng kotse." Ang biyahe ay tahimik, ngunit ang aking isip ay abala sa pag-iisip. Paano ko gagawin ito? Paano ako magpapanggap na kasintahan ng isang lalaking halos hindi ko kilala habang ang puso ko ay basag pa rin? Ang lahat ng nakita ko kay Gabriel ay paulit-ulit na bumabalik sa aking alaala. Ang sakit ay sariwa pa rin, ngunit mayroon na ngayong kasamang kakaibang pagtataka. Nakarating kami sa isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Hindi ito kasing laki ng inaasahan ko para sa isang dating investigador, ngunit mayroon itong mainit na aura. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang matandang babae may ngiti sa labi. "Mang Tonyo, nandito na pala kayo." At ito ba ang hindi natapos ang kanyang tanong? Ngunit ang mga mata niya ay nagpapahayag ng pagkamangha. Nang makita niya ako, "Si Mara po, Aling Nena, ang aking kasintahan." Kalmado at malinaw na sagot ni Mang Tonyo. Napangiti si Aling Nena at naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Pinakilala niya ang sarili bilang si Aling Nena, ang kasambahay ni Mang Tonyo
na matagal nang nag-aalaga sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at pag-asa. Napakagandang binibini. Salamat sa Diyos. At may nagpapaligaya na sa binata nating ito. Pinilit kong ngumiti. Nagulat sa init ng pagtanggap. Hindi ko inaasahan na ganito sila kasaya. Matapos ang ilang sandali, iginiya kami ni Aling Nena sa isang kwarto. Dito ka muna sa kwartong ito, Ija, sabi niya. Malinis na lahat at komportable ka rito. Iniwan kami ni Aling Nena at bumaling ako kay Mang Tonyo. Teka lang, Mang Tonyo, may sarili akong kwarto? Oo naman, sagot niya, kalmado. Hindi naman ibig sabihin ng pagpapanggap ay magsasama tayo sa iisang kwarto. May mga limitasyon at saka may mga bagay tayong kailangang pag-usapan para maging matagumpay ang plano. Naupo kami sa sala. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng aming kunwaring relasyon. Kailangan naming maging magalang sa isa't isa sa harap ng Aling Nena at ng mga magulang niya na darating sa susunod na araw. Kailangan naming maging komportable sa mga pisikal na galawan, tulad ng paghawak sa kamay o pagyakap, ngunit walang lampas doon. Walang magtatanong tungkol sa pribadong buhay ng isa't isa, maliban kung kinakailangan para sa kwento. At ang pinakamahalaga, walang magpapaapekto sa totoong damdamin. Malinaw ba, Mara? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa akin. Malinaw, mahina kong sagot. Ang salitang walang magpapaapekto sa totoong damdamin ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Parang sinasabi niyang mag-ingat ako. Kinabukasan, lumipas ang araw na tila nakasakay ako sa isang kakaibang bangka. Pinagmasdan ko si Mang Tonyo habang nakikipag-usap siya kay Aling Nena. Kung sa akin ay seryoso siya, kay Aling Nena ay may kaunting ngiti at ang kanyang boses ay tila mas malambing. May mga beses na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin at mabilis siyang magbabalik ng tingin kapag nahuhuli ko siya. Hindi ko maintindihan ang tingin na yon. Pag-aalala ba? Pagkamausisa? O simplang pagmamasid lang? Dumating ang gabi at nagpahinga na ako sa aking kwarto. Sa kabila ng lahat ng sakit, may kakaibang pakiramdam ng seguridad na nararamdaman ko sa bahay na ito. Hindi ito ang palasyo na ipinapangarap ko, ngunit mayroong kapayapaan na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Ngunit ang kapayapaan na ito ay panandalian lang. Kinaumagahan, habang nasa opisina ako, nagulantang ako sa biglang pagbukas ng pinto. Bumungad si Gabriel at si Reyna. Ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagmamalaki. Mara, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Sigaw ni Gabriel. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Anong ibig sabihin ng ginawa mo? Sino ang lalaking iyon? Lumapit si Serena. Nakangisi. Akala mo siguro makakalusot ka sa amin, Mara. Hindi ka namin hahayaan na maging masaya habang kami ay nahihirapan. Nagulantang ang mga kasamahan ko sa opisina. Ang ilan ay nagulat, ang ilan naman ay nagbulungan. Pakiramdam ko ay dinudurog ako sa kahihiyan. Bumalik ang lahat ng sakit at galit na naramdaman ko noong nakita ko sila. Wala kayong karapatan dito! Sigaw ko. Lumayas kayo. Wala kaming karapatan? Ikaw ang walang karapatan, Mara. Alam naming nagpapanggap ka lang sa lalaking iyon. Hindi ka pa rin nakaka-move on sa akin. Sabi ni Gabriel, sarkastiko ang kanyang boses. Ang aking mga mata ay naging malabo sa galit. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Gusto kong sumagot, pero ang mga salita ay ayaw lumabas. Nanginig ang aking mga kamay. Bigla, may isang matigas na kamay ang humawak sa aking balikat. Napaatras ako nang makita ko si Mang Tonyo nakatayo sa likuran ko. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy. Ano ang nangyayari dito?
Tanong ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kakaibang bigat na nagpatahimik sa lahat. Nagulat sina Gabriel at Serena. Hindi nila inaasahan ang pagdating niya. Sino ka? Nauutal na tanong ni Gabriel. Ako ang kasintahan ni Mara at hindi ko gusto ang ginagawa ninyo sa kanya. Diretsong sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang paningin ay matalim na tumingin kay Gabriel. Kung ako sa iyo, aalis ka na rito at hindi ka na magpapakita pa sa kanya, hindi mo kami pwedeng diktahan! Sigaw ni Serena. Ngunit may bakas ng takot sa kanyang boses. Lumapit si Mang Tonyo. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam ko ay lumalakas ang presensya niya. Hindi niya sila sinigawan, hindi niya sila binantaan, ngunit may isang bagay sa kanyang aura na nagpaparamdam sa kanila ng takot. Gusto ninyo bang malaman ng lahat ang tunay na nangyari sa nakaraang kumpanya mo, Gabriel? Kalmado niyang tanong. Ngunit ang mga salita ay parang bombang sumabog. O ang tungkol sa mga bonus na natatanggap mo sa pagtataksil, sa tiwala ng mga taong nagtitiwala sa iyo? Namutla si Gabriel. Nagsimulang manginig si Serena. Alam nilang may alam si Mang Tonyo. Ang kanilang pagmamayabang ay biglang nawala. Napalitan ng takot at pagkalito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, nauutal si Gabriel. Sigurado ka ba? Tanong ni Mang Tonyo. Ang isang kilay ay bahagyang nakaangat. Alam kong ayaw mong malaman ang lahat, lalo na ng iyong mga magulang, ang mga lihim mo. Kaya't umalis na kayo, ngayon din. O gusto ninyong ako mismo ang maghahatid sa inyo sa pinto at siguraduhin kong hindi na kayo makakabalik dito o sa kahit anong disenteng trabaho. Nagkatinginan sina Gabriel at Serena. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit, ngunit mas matindi ang takot. Walang nagawa si Gabriel kundi hilahin si Serena palabas ng opisina. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa kahihiyan. Natahimik ang opisina. Ang lahat ng kasamahan ko ay nakatitig kay Mang Tonyo. Paghanga at takot ang nababasa sa kanilang mga mata. Ako mismo ay nagulat. Hindi ko inaasahan ang ganoong klase ng pag-intervene. Hindi niya sila sinaktan. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas matalim pa sa kutsilyo. Bumaling siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging kalmado. Ayos ka lang ba, Mara? Tumango ako, huminga ng malalim. Opo, Mang Tonyo. Maraming salamat. Lumakad siya palayo. Tila walang nangyari. Ang aking puso ay bumilis pa rin. Ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Hindi lang ito pagpapasalamat. Ito ay pagkamausisa. Sino ba talaga siya? Paano niya nalaman ang mga lihim ni Gabriel? At bakit niya ako pinoprotektahan ng ganito? Nakatitig ako sa kanyang likod habang papalabas siya ng opisina. Ang kanyang presensya ay malakas. Mayroong autoridad na hindi ko nakita sa iba. Ang kanyang mga mata, kahit na mukhang malungkot, ay puno ng hindi maintindihang kaalaman. Sino ka ba talaga, Mang Tonyo? Bulong ko sa hangin. Habang ang mga kasamahan ko ay nagpapatuloy sa pagbubulungan, ang kanilang mga mata ay nagtatanong din. Ang isang bagay ay sigurado. Malamig ang gabi at mas malamig pa ang pakiramdam sa loob ng aking dibdib. Tahimik akong naglalakad sa pasilyo. Ang bawat yabag ko ay tila umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay. Huminto ako sa tapat ng silid ni Mara. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, natanaw ko siyang natutulog. Payapa ang mukha. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa unan. At ang kanyang hininga ay malalim at regular. Isang kakaibang hapdi ang naramdaman ko sa aking puso. Kahapon, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit at takot. Ngayon, sa ilalim ng aking bubong, tila nakakita siya ng kaunting kapayapaan. Ito ba ang ginawa ko? Ang kalmadong presensya ni Mara sa bahay na ito ay nagbigay ng kulay sa mundong matagal nang nanatiling kulay abo. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kanyang ngiti o ang kanyang pagiging inosente,
ay bumabalik ang takot. Takot na masaktan siya. Takot na madamay siya sa gulo na matagal ko nang tinatakasan. Ang aking mundo ay puno ng dilim at siya ay parang isang maliwanag na bituin. Ayokong madawit ang bituin na iyon sa aking malalim na bangin. Pumikit ako at ang mga alaala ay nagsimulang magparada sa aking isip. Isang maaliwalas na umaga. Ang tawa ni Isabela, ang aking asawa, habang hinahabol ang aming anak na si Luna sa hardin. Ang pag-ibig sa kanyang mga mata nang tingnan niya ako. Ang init ng kanyang kamay sa aking pisngi. At pagkatapos, ang pagbagsak ng sasakyan, ang usok, ang apoy, ang mga sirena ng ambulansya na parang sumisigaw sa aking tainga, ang pagtatangkang abutin ang kanilang mga kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling tingin ni Isabela sa akin, puno ng pagmamahal at pag-aalala bago siya pumikit ng tuluyan. At ang mga pulis. Ang mga investigador na mabilis na nagsara ng kaso bilang isang aksidente. Walang foul play, Sir Dela Cruz. Ngunit ang aking instinct ay sumisigaw ng hindi. Ang preno ay pinakialaman. Ang daan ay masyadong malinis para maging aksidente. May nakita akong anino sa di kalayuan. May kakaibang ngiti sa labi bago ito naglaho. Isang aninong nagdulot ng pagkawasak sa aking buhay. Isang aninong nakakabit sa isang pangalan na matagal ko nang kinikimkim sa aking puso. Phoenix. Nanikip ang aking dibdib. Ang hapdi ng nakaraan ay sariwa pa rin, tila kahapon lang nangyari. Iyon ang dahilan kung bakit ako umalis sa serbisyo. Hindi dahil sa nabigo ako, kundi dahil sa mayroong mas malaking bagay na nagtatago sa likod ng aksidenteng iyon. At hindi nila ako pinayagang imbestigahan. Pinatahimik nila ako, ngunit ang katotohanan ay hindi matutulog. Tiningnan ko si Mara. Siya ang dahilan kung bakit ako nagising muli mula sa aking pagkakatulog. Ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa akin ng mga bagay na matagal ko nang itinago sa loob ko. Bumalik ako sa aking opisina. Isang maliit na silid na puno ng mga lumang kaso, dokumento, at isang luma kong laptop. Ilang taon na rin akong hindi nagbukas ng ganito. Ngayon, kailangan kong gawin. Binuksan ko ang isang secure na koneksyon. Kinontak ko ang isang lumang kaibigan, si Inspector Ramirez, na dati kong kasama sa NBI. Tonyo, ikaw ba yan? Halos hindi makapaniwala ang boses niya. Ang tagal mong nawala, kapatid. Ramirez, kailangan ko ang pabor. Direkta kong sabi, mayroon akong pinaghihinala ang isang operasyon na tinatawag na Project Phoenix. Maraming taon na ang nakalipas. Pero sa tingin ko, konektado ito sa aksidente ng pamilya ko. Natahimik si Ramirez sa kabilang linya. Alam kong alam niya ang tungkol sa kaso ko. Marami sa aming mga kasamahan ang may hinala rin, ngunit walang makapagpatunay. Delikado yan, Tonyo. Babala niya. May mga bulong-bulungan na malalaking tao ang sangkot dyan. Mga politiko. May mga nagbanggit pa nga ng pangalan ng isang senador. Senador Lorenzo Montejo? Putol ko. Paano mo nalaman? Nagulat ang boses ni Ramirez. Matagal nang kinikimkim ang pangalan na iyan, pero walang makapagsabi ng diretso. Bakit ba bigla kang nagtatanong tungkol dyan? Hindi ko direktang sinagot ang tanong niya. Kailangan ko ng impormasyon. Ramirez, kahit anong maliliit na detalye, mga pangalan, koneksyon, operasyon, kahit anong makakatulong sa akin. Sige, Tonyo, pag-aalangan niyang sagot. Pero mag-ingat ka. Hindi ito laro. Maraming buhay na ang nawala dahil sa Phoenix. Salamat, Ramirez. Sabi ko at ibinaba ang telepono. Napabuntong hininga ako. Ito na nga, hindi ko na ito matatakasan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ni Mara, naramdaman ko ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Siguro napansin niya ang biglang pagiging abala ko. Kailangan kong mag-ingat, hindi ko siya pwedeng ilagay sa panganib. May ginawa na ako tungkol kina Gabriel at Serena.
sabi ko upang ibaling ang usapan. Nakangiti siya. Salamat po, Mang Tonyo. Ang lakas niyo pala. Hindi ko inaasahan na ganoon ang gagawin niyo. Trabaho ko dati ang ganoon, Mara. Sagot ko. At responsibilidad ko ang protektahan ang mga malapit sa akin. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Naramdaman ko ang pagtataka niya. Alam kong hindi ako nagpapanggap sa mga oras na iyon. Ang protektahan siya ay naging isang instinct. Pagkatapos ng almusal, lumabas ako at sinundan ng palihim sina Gabriel at Serena. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang mga aksidente sa buhay. At tama ako. Nakita ko silang nakikipagkita sa isang lalaki sa isang tahimik na sulok ng isang coffee shop. Ang lalaki ay pamilyar. Isa siya sa mga tauhan ni Senador Montejo na dati kong pinaghihinalaan. Narinig ko ang bahagi ng kanilang usapan. Hindi ito tungkol sa akin o kay Mara. Ito ay tungkol sa mga dokumento, mga deal, mga paglilipat ng pera. Siguraduhin niyo lang na walang makakaalam. Narinig kong sabi ng lalaki. Ayaw ni Senador Montejo ng gulo. Lalo na ngayon na malapit na ang Project Phoenix sa paglulunsad. Si Montejo. Project Phoenix. Ang mga salitang ito ay muling umalingaw-ngaw sa aking isip. Puno ng bagong kahulugan. Sila Gabriel at Serena ay hindi lamang mga manloloko. Sila ay mga kasangkapan, mga pawn sa isang mas malaking laro. At ang laro na iyon ay konektado sa aking nakaraan. Bumalik ako sa bahay, ang aking isip ay nagkakagulo. Si Mara ay nasa panganib, hindi lamang dahil sa akin, kundi dahil sa pagkakataon na siya ay nadawit sa mga koneksyon ni Gabriel. Naging personal ang laban na ito. Habang nagtitipa ako sa aking laptop, naghahanap ng mga lumang file, may pumasok na text message sa aking lumang burner phone. Hindi ko kilala ang numero. Phoenix ay gising. Ang nakaraan ay hindi matutulog. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Ang bawat salita ay tumagos sa aking kalamnan. Hindi lang ito isang babala. Ito ay isang paalala. Isang paalala na ang lahat ng pinipilit kong kalimutan ay bumabalik. At ngayon, mayroon na akong dapat protektahan. Ang mga araw matapos ang eksena sa opisina ay tila bumalik sa normal, ngunit ang kakaibang kaba sa aking dibdib ay hindi nawala. Nagkaroon ng bulungan sa opisina. Siyempre, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tanungin ako. Tila ba ang presensya ni Mang Tonyo ay nagdulot ng kakaibang takot at respeto. Subalit, habang nagdaan ang mga oras, mas lalo kong naramdaman ang matalim na mga tingin mula sa likuran. Sa tuwing naglalakad ako pa uwi, pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Ang bawat anino ay tila nagtatago ng panganib. Ang bawat tunog ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung paranoia lang ito o may katotohanan. Isang gabi, matapos ang overtime sa opisina, naglakad ako pa uwi sa bahay ni Mang Tonyo. Madilim na ang kalye. Ang ilaw sa poste ay bahagyang kumikislap. Mabilis akong naglakad. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng aking bag. Naramdaman ko ang lamig ng hangin sa aking leeg. Nilingon ko ang aking likuran. At nakita ko ang dalawang anino. Hindi ko masyadong nakita ang kanilang mga mukha dahil sa dilim, ngunit ang kanilang mga figura ay malalaki at matikas. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pilit akong naglakad ng mas mabilis. Naririnig ko ang kanilang mga yapak na papalapit. Ang paghinga ko ay bumigat. Bigla, may humawak sa aking braso. Saan ka pupunta, Mara? Ang boses ni Gabriel, ang kanyang amoy, na dati nagbibigay ng ginhawa, ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Bitawan mo ako! Sigaw ko, pilit kumakawala, ngunit mahigpit ang hawak niya. Kasama niya si Serena, na nakangisi ng may pagmamalaki. Akala mo siguro ligtas ka na, Mara? Hindi pa tayo tapos. Ano ba ang gusto ninyo? Tapos na tayo. Wala na kayong karapatan sa akin. Galit kong sigaw. Ang gusto namin?
Ang buhay mo ang gusto namin, Mara, sigaw ni Serena. Ang kanyang boses ay tila isang demonyo. Sinira mo ang lahat. Dahil sa iyo, nawalan kami ng lahat. Pakiramdam ko ay may tumikim sa akin. Nagulat ako. Hindi lang ito tungkol sa akin at kay Gabriel. Hindi ito tungkol sa pagtataksil lang. May ibang bagay. Mayroon silang sinasabi na hindi ko maintindihan. Sinubukan kong makawala, ngunit malakas si Gabriel. Sinubukan niyang hilahin ako sa isang madilim na eskinita. Nagsimula akong sumigaw, ngunit may tumakip sa aking bibig. Ang takot ay sumakal sa akin. Bigla, may isang malakas na suntok ang tumama kay Gabriel. Binitawan niya ako at bumagsak siya sa lupa. Nagulat ako. Nakita ko si Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Wag na wag mong gagalawin ang kasintahan ko. Mahina, ngunit matigas niyang sabi. Lumaban ang kasama ni Gabriel, ngunit mabilis siyang napatumba ni Mang Tonyo. Si Serena ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Hindi na ito ang Serena na mayabang at palaban. Hindi pa ito tapos! Sigaw ni Serena, habang tinutulungan niyang tumayo si Gabriel. Hindi ka namin hahayaan! Babalik kami! Tumakbo silang dalawa, iniwan akong nanginginig sa takot. Humarap sa akin si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. Ayos ka lang ba, Mara? Tumango ako. Pinipilit na huminga ng malalim. Ang aking puso ay bumibilis pa rin. Ayos lang po. Maraming salamat. Hinawakan niya ang aking braso, marahan. Kailangan nating mag-usap pagdating sa bahay. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Aling Nena. Mukhang nag-aalala siya. Ano ang nangyari sa iyo, Mara? Bakit ka basa at mukhang takot na takot? Pinakalma kami ni Mang Tonyo. Sinabi niyang may nakasalubong lang kaming kaskasero sa daan. Hindi niya sinabi ang buong katotohanan kay Aling Nena. May mga lihim siyang tinatago at tila ako ay napasama na sa kanyang mundo. Nang makapasok ako sa aking kwarto at makapagbihis, naramdaman ko ang pagod at takot. Ang nangyari ay hindi na normal. Hindi ito simpleng paghihiganti ng isang ex. Mayroong malalim na dahilan ang galit ni na Gabriel at Serena. At ang mga salitang sinira mo ang lahat ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ano ang sinira ko? Maya-maya, kumatok si Mang Tonyo sa aking pinto. Binuksan ko ito. Pwedeng pumasok? Tanong niya. Tumangwa ko, umupo siya sa gilid ng kama ko. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang ginhawa sa gitna ng aking takot. Gusto kong malaman kung bakit sila galit na galit. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig. Hindi ito tungkol sa atin. May iba pa. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Tama ka, Mara. Hindi ito tungkol sa inyo ni Gabriel. Isa lang kayong piyesa sa isang mas malaking laro. Nagtaka ako. Anong ibig niyong sabihin? Si Gabriel at Serena? Sila ay ginagamit. Ginagamit sila ng isang mas malaking tao. Isang tao na may malakas na koneksyon sa politika. Si Senador Lorenzo Montejo. Nanlaki ang mga mata ko. Senador? Isang politiko? Ano ang kinalaman ng isang senador sa isang relasyon? Pero, bakit? Tanong ko. Ang kumpanya mo, Mara? Paliwanag ni Mang Tonyo. May hawak silang mga kontrata na gustong makuha ni Montejo. Gumagamit siya ng mga tao tulad ni na Gabriel at Serena para makakuha ng impormasyon at makontrol ang mga transaksyon. Napakurap ako. Hindi ko inaasahan ang ganitong revelasyon. Ang kumpanya ko, ako, ginamit ni Montejo ang relasyon ni na Gabriel at Serena para makalusot sa mga seguridad ng kumpanya ninyo, patuloy ni Mang Tonyo. At ang pagpapaalis sa kanila sa trabaho, hindi ko iyon ginawa. Ginawa iyon ni Montejo para ilayo kayo sa mga mata at para ipasok ang kanyang sariling tauhan sa loob ng inyong kumpanya. Ngayon,
Kontrolado niya ang lahat. Nanikip ang aking dibdib. Pakiramdam ko ay unti-unting gumuguho ang aking mundo sa ilalim ng aking mga paa. Hindi lang ako naloko sa pag-ibig. Naging kasangkapan din ako sa isang malaking krimen. At ang Project Phoenix? Tanong ko. Naalala ang narinig ko sa telepono. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. At ang kanyang mga mata ay naniningkit. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Nakatingin sa labas. Ang Project Phoenix, sabi niya. Ang kanyang boses ay naging mas malalim, halos bumubulong, ay isang malaking operasyon. Racket ng pera, smuggling, at may koneksyon ito sa nakaraan ko. Sa pagkawala ng pamilya ko, natahimik ako. Ang huling sinabi niya ay parang kidlat na tumama sa akin. Ang pagkawalangang pamilya niya. May koneksyon? Narinig ko ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito at mabilis na sinagot. Hindi niya alam na naririnig ko ang usapan. Ramirez? Anong balita? Tanong ni Mang Tonyo. Sigurado ka ba dyan, Senador Montejo? May kinalaman ba siya sa Project Phoenix? At sa kaso ng pamilya ko? Ang kanyang boses ay puno ng galit at seryosong tono. Ang bawat salita ay bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nanginginig ako. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pag-ibig at paghihiganti. Mas malaki ito. Mas delikado. At ako, Mara Alcantara, ay nasama sa loob ng isang madilim na mundo. Ang bawat salita na narinig ko mula sa telepono ni Ramirez ay nagpahigpit sa kapit ko sa rehas ng bintana. Ang gabi ay malamig, ngunit ang dugo ko ay kumulo sa galit. Si Lorenzo Montejo, ang pangalan na matagal nang umalingaw-ngaw sa aking bangungot, ngayon ay nagkakaroon ng mukha at katawan. Hindi lang siya politiko, siya ang utak sa likod ng Project Phoenix. At siya rin ang dahilan kung bakit nawala ang aking pamilya. Ang mga impormasyon ni Ramirez ay malinaw. Matagal na siyang nagmamanman kay Montejo, ngunit kulang sila sa matibay na ebidensya. Ang Project Phoenix ay hindi lang simpleng money laundering. Ito ay isang malaking sindikato na gumagamit ng mga proyekto sa infrastruktura bilang front para sa iba't ibang ilegal na gawain. At ang koneksyon ni na Gabriel at Serena sa lahat ng ito ay mas malalim kaysa sa inaakala ko. Kinabukasan ng umaga, habang nasa trabaho si Mara, nagpasya akong gumawa ng sarili kong imbestigasyon. Kailangan kong makakuha ng konkretong ebidensya. Ang tanging paraan ay ang direktang pagpasok sa teritoryo ni Gabriel. Alam kong mayroon siyang maliit na condominium unit na ginagamit niya para sa mga private meetings o personal na negosyo. Malayo sa opisina, ito ang aking target. Nagmaneho ako patungo sa gusali. Ang isang mata ko ay nakabantay sa paligid. Ang isa naman ay nakatutok sa aking layunin. Hindi ako basta-basta naniniwala sa swerte. Lahat ay plano. Pagdating ko sa building, kinailangan kong maging maingat. Ang mga mata ni Montejo ay nasa lahat ng dako. Ginawa ko ang lahat ng lumang trick ko pag-aaral sa security camera patterns, paghahanap ng mga blind spot, pagmamanipula ng mga guard sa paraang hindi nila namamalayan. Nang makapasok ako sa condominium unit ni Gabriel, ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumungad. Magulo ang lugar. Ito ay angkop sa kanyang personalidad. Hindi ako nag-aksaya ng oras. Direkta akong pumunta sa kanyang laptop. Alam kong doon nakatago ang mga tunay na lihim. Binuksan ko ang laptop. Kailangan kong maging mabilis. Habang naghahanap ako ng mga file, nakita ko ang mga email na may attachment. Mga plano ng konstruksyon, mga financial report, at ang mga pangalan ng mga shell companies. Lahat ay konektado kay Senador Montejo. Ang bawat pag-click ay naglalabas ng mas maraming impormasyon, mga transaksyon na milyon-milyong piso ang halaga na nagmumula sa mga pekeng charitable foundations
at dumaan sa mga proyekto sa infrastruktura na hindi naman natatapos. At doon ko nakita ang isang folder na may pangalang Phoenix. Binuksan ko ito. Nagkalat doon ang mga dokumento, mga larawan, at mga tala. Hindi lang ito money laundering, may mga ulat din tungkol sa human resources. Mga talaan ng mga kabataang babae at bata na na-recruit para sa iba't ibang layunin. Ang aking dugo ay biglang nanlamig. Ito na pala ang koneksyon. Hindi lang pera ang pinapabagal ni Montejo. Pati buhay ng tao ay kanyang nilalaro. Nakita ko rin ang mga communications ni na Gabriel at Serena kay Montejo. Hindi sila simpleng manloloko. Sila ay mga assets, mga galamay. Ginagamit ni Montejo ang kanilang relasyon para maipasok si Serena sa kumpanya ni Mara na may hawak ng mahahalagang kontrata. At ang pagpapaalis sa kanila, iyon ay orchestrated ni Montejo. Ang layunin ay hindi lang para mawala sila, kundi para magmukhang aksidente ang lahat at para maipasok ang kanyang sariling tauhan sa posisyon ni na Gabriel at Serena. Isang malaking laro ng chess at kami ay mga pawn lamang. Kumusta ka na, Gabriel? Napatingin ako sa likuran ko. Si Gabriel at Serena nakatayo sa pinto. Ang kanilang mga mata ay naniningkit. Hindi ko sila narinig na dumating. Napakabilis nilang nakapasok. Isa itong setup. Nagulat ka ba, Tonyo? Nakanggisi si Gabriel. Akala mo siguro matatalino ka na. Alam ko na ang lahat, sabi ko. Kalmado ang boses. Pilit na pinipigilan ang galit na bumubulwak sa aking dibdib. Kayo ay mga kasangkapan lamang. Mga uto-uto. Nagtawanan sila Serena. Uto-uto? Mas gusto naming maging uto-uto kaysa sa maging sawi at walang pera, tulad mo. Wala kayong alam. Sabi ko, ang aking mga mata ay nakatitig kay Gabriel. Hindi lang pera ang hinahabol ninyo. May mas madilim pa sa likod ng lahat ng ito. Wala kang mapapatunayan! Sigaw ni Serena. Wala kang ebidensya! Mayroon na ako. Nakikita ko na ang lahat ng connections ninyo kay Montejo at ang koneksyon ninyo sa Project Phoenix. Namutla si Gabriel. Ang kanyang ngisi ay unti-unting nawala. Bakit nyo ginagawa ito? Tanong ko. Hindi ba sapat na ang sinira nyo sa buhay ni Mara? Hindi namin sinira ang buhay ni Mara! Galit na sigaw ni Gabriel. Ito ay para sa aming kinabukasan. Mayroon kaming mga utang. Kailangan namin ng pera. Mga utang? O kahambugan? Tanong ko. Ginagamit kayo ni Montejo. Kapag tapos na ang lahat, itatapon lang kayo. Hindi nyo ba naiintindihan? Umiling si Gabriel. Hindi! Hindi niya kami itatapon. Nagbigay siya ng pag-asa sa amin. Hindi tulad mo, na naging kawani lang ng batas at walang nagawa. Nag-init ang aking ulo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili. Hindi ito ang oras para sa galit. Makinig kayo! Sabi ko, ang aking boses ay malalim. Ang Project Phoenix ay hindi lang money laundering. Ito ay may kinalaman sa human trafficking, sa pagkawala ng mga inosenteng buhay, at ang inyong mga bonus ay bahagi ng pera na nakuha mula sa pagdurusa ng iba. Natigilan si Serena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tila ngayon lang niya narinig ang tunay na kalaliman ng kanilang kinasangkutan. Imposible! Bulong ni Gabriel. Hindi totoo yan. Totoo yan, Gabriel. Sabi ko. At hindi ko hahayaang makalusot si Montejo sa lahat ng ito, lalo na't nadawit na si Mara sa gulo ninyo. Sa labas ng pinto, narinig ko ang pagpasok ng elevator. May paparating. Masyado akong nagtagal. Wala kang magagawa, Tonyo. Sabi ni Serena, pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Wala kang sapat na ebidensya. At kahit mayroon ka, sino ang maniniwala sa'yo? Isang dating investigador na may trauma sa nakaraan? Mali kayo. Sagot ko. Mayroon akong mas mahalaga kaysa sa ebidensya.
Mayroon akong taong kailangan kong protektahan. Hindi nagtagal, isang lalaki ang pumasok sa pinto. Isang matangkad, mayabang na lalaki na may ngisi sa labi. Ang mga mata niya ay matalim at walang awa. Siya ang kanang kamay ni Senador Montejo. Well, well, well. Aniya? Ang kanyang boses ay malalim at mayabang. Mukhang may bisita tayo rito. Hindi ka pa rin nagbabago, De La Cruz. Paulit-ulit ka pa rin sa paghahanap ng katarungan. Sayang, hindi ito ang tamang lugar para dyan. Alam kong ito ang hudyat. Kailangan ko nang umalis. Ngunit bago ako umalis, kailangan kong tapusin ang isang bagay. Hindi ko hahayaang sirain pa niya ang buhay ng ibang tao. Sabi ko, at kayo, sana ay makita ninyo ang pagkakamali ninyo bago pa huli ang lahat. Tumakbo ako, ngunit bago ako makalabas, narinig ko ang boses ng kanang kamay ni Montejo. Wala kang magagawa. Hindi mo kami mapipigilan. At si Senador Montejo, hindi siya ang kalaban mo, Tonyo. Siya ang magpapakita sa iyo ng kapangyarihan ng isang tunay na phoenix. Nang makarating ako sa bahay, nandoon si Mara, naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam kong may kailangan akong sabihin sa kanya. Ang lahat ay nagbabago na. Mara, sabi ko, ang aking boses ay seryoso. Kailangan nating mag-usap. Naupo kami sa sala. Ang ilaw ay dim at ang katahimikan ay mabigat. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya. Ang tungkol kay Montejo. Ang tungkol sa Project Phoenix, ang pagkakadawit ni na Gabriel at Serena, at ang posibilidad na ang aksidente ng aking pamilya ay hindi aksidente. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakita ko ang takot, ngunit nakita ko rin ang pag-unawa at isang kakaibang liwanag ng determinasyon. Hindi ako makapaniwala. Bulong niya. Ginamit nila ako. Ginagamit pa rin nila ako. Mara, sabi ko. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa atin. Ito ay tungkol sa katarungan. Tungkol sa mga inosenteng tao na ginagamit nila. Pero delikado ito. Hindi ito madali. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Handa ka bang sumama sa akin, Mara? Hindi ito madali. Delikado. Siya ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may matinding determinasyon. Hindi siya nagsalita. Ngunit ang kanyang ulo ay unti-unting tumango. Isang simpleng tango, ngunit para sa akin, ito ay sapat na. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa aking pagkakahawak. Alam kong handa siyang sumama. Sa kabilang ang lahat, ang tango ko kay Mang Tonyo ay hindi lamang pagtanggap. Ito ay isang panunumpa. Hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas. Ngunit matapos marinig ang lahat mula sa kanya, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang galit at determinasyon. Hindi lang ako basta-basta biktima. Bahagi ako ng laban na ito. Kinaumagahan, nagsimula kami sa aming operasyon. Ang unang hakbang ay ang pagsubaybay sa mga taong nasa ilalim ni Montejo. Pinagsama namin ang mga impormasyong nakuha ni Mang Tonyo mula kay Ramirez at ang mga nakita niya sa laptop ni Gabriel. Kailangan nating maintindihan ang kanilang pattern, Mara. Paliwanag ni Mang Tonyo habang nakatitig kami sa isang mapa ng Metro Manila na may iba't ibang markang pula at asul. Saan sila nagpupulong? Kailan? Sino ang kanilang mga kasama? Ang bawat detalye ay mahalaga. Ang trabaho namin ay tahimik at maingat. Sumusunod kami sa mga sasakyan, nagtatago sa mga matataong lugar. Ginagamit ko ang aking kaalaman sa corporate world para maintindihan ang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga proyekto. Si Mang Tonyo naman,
Ginagamit niya ang kanyang karanasan sa pagsubaybay. Nagbihis kami ng simple para hindi kami kapansin-pansin. Isang hapon, sinubaybayan namin ang isang mataas na opisyal ni Montejo, si G. Ramos, patungo sa isang lumang bodega sa Tondo. Ang bodega ay malapit sa pier at may kakaibang amoy na nanggagaling doon, pinaghalong alikabok, dagat at isang bagay na hindi ko matukoy. Mukhang may transaksyon silang gagawin dito. Bulong ni Mang Tonyo habang nakatago kami sa likod ng isang truck. Dito sila naglilipat ng mga kargamento. Sumilip ako. Nakita ko ang mga lalaking may malalaking kahon na inililipat mula sa isang barko patungo sa truck. Ang mga kahon ay mukhang mabigat at may kakaibang logo na nakatatak sa gilid. Hindi ko maintindihan. Ang mga kahon na iyan ay hindi ordinaryo, Mara, sabi ni Mang Tonyo. May kakaiba dyan. Habang nagmamanman kami, may narinig kaming mga yapak. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas ang dalawang lalaki, mga malalaking lalaki. Suot na itim na damit at ang kanilang mga mata ay nakapalibot sa lugar. Sila ang mga tauhan ni Montejo na nakita ko dati. Nakita tayo! Bulong ko. Ang aking puso ay bumilis. Tumakbo! Utos ni Mang Tonyo. Tumakbo kami. Ang mga yapak ng mga lalaki ay umaalingaw-ngaw sa likuran namin. Sumiksik kami sa pagitan ng mga container van. Pilit na iniiwasan ang kanilang paningin. Ang hangin sa Tondo ay naging mabigat at ang bawat hininga ko ay puno ng takot. Narinig ko ang sigaw ng isa sa kanila. Huwag niyo silang palampasin. Dumating kami sa isang masikip na eskinita. Walang ibang daan. Ang dulo ng eskinita ay sarado. Dito tayo, sabi ni Mang Tonyo. Tinuro ang isang butas sa dingding. Sumiksik ka. Pilit akong sumiksik sa butas. Mahirap. Ang aking damit ay sumabit sa mga matatalim na dulo ng pader. Nang makalabas ako, nakita ko si Mang Tonyo na sumusunod. Ngunit huli na. Ang mga lalaki ay nasa dulo na ng eskinita. Ang isa sa kanila ay may hawak na bakal na tubo. Hindi kayo makakatakas, Tonyo, sigaw ng isa. Nakita ko si Mang Tonyo na handa ng lumaban. Ngunit, nakita ko rin ang pagod sa kanyang mukha. Ilang araw na siyang walang tulog at ang sugat sa kanyang nakaraan ay sariwa pa rin. Takbo, Mara! Ako na ang bahala rito! Utos niya. Hindi! Sigaw ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ako basta-basta tatakbo. Nakita ko ang isang bakal na pisi na nakakalat sa gilid. Mabilis kong dinampot ito, habang ang dalawang lalaki ay abala sa pag-atake kay Mang Tonyo. Sinamantala ko ang pagkakataon, tinakbo ko ang pinakamalapit na lalaki. Ipinihit ko ang bakal na pisi at ipinulupot ko ito sa kanyang mga paa. Bumagsak siya at sumunod ang kanyang kasama. Nagulantang si Mang Tonyo. Bilis, Tonyo! Sigaw ko. Huminga ng malalim. Niyaya ako ni Mang Tonyo na tumakbo. Ang aming pagtakbo ay hindi nagtagal. Nakarating kami sa isang kalsada at mabilis kaming sumakay sa isang taxi. Ang aming puso ay bumibilis at ang aming paghinga ay mabigat. Nang makalayo kami, tumingin sa akin si Mang Tonyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Hindi ko inaasahan iyon, Mara. Ngumiti ako. Pagod ngunit may pagmamalaki. Hindi lang ako basta-basta magtatago. Hindi na. Ang nangyari ay nagpatunay sa akin na kailangan namin ng mas malaking tulong. Isang tao na may mas malakas na koneksyon. At iyon ang dahilan kung bakit kinontak namin si Don Ricardo Soriano. Nakarating kami sa isang lumang mansyon na may malaking gate na gawa sa wrought iron. Ang mansyon ay matanda na, ngunit maayos ang pagkakayari. Ang bawat detalye ay nagpapahayag ng kasaysayan at kapangyarihan. Isang matandang butler ang sumalubong sa amin. Ginabayan niya kami sa isang malaking sala. Ang mga furniture ay antigo at ang mga painting sa dingding ay nagpapakita ng iba't ibang henerasyon ng pamilya Soriano. Lumabas si Don Ricardo.
Siya ay isang matandang lalaki, ngunit ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Ang kanyang mga mata ay matalas, at ang kanyang ngiti ay puno ng karunungan. Mayroon siyang kakaibang aura. Tila ba marami siyang alam na hindi natin alam. Tonyo, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim. Matagal na rin, Don Ricardo. Tugon ni Mang Tonyo, puno ng respeto. Pagkatapos ng pagbati, ipinakilala ako ni Mang Tonyo kay Don Ricardo. Si Mara po, Don Ricardo. Siya ang kasintahan ko. Tumingin sa akin si Don Ricardo at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ikaw pala ang nagpagising sa matandang tigring ito. Ngumiti ako, medyo nahihiya. Masaya po akong makilala kayo, Don Ricardo. Naupo kami. Simula na ang usapan. Ikinuwento ni Mang Tonyo ang lahat. Ang tungkol sa Project Phoenix. Ang tungkol kay Senador Montejo. At ang kanyang hinala na may koneksyon ito sa aksidente ng kanyang pamilya. Makinig si Don Ricardo ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Walang pagtataka, walang gulat. Tila ba alam na niya ang lahat? Alam ko na ang tungkol sa Project Phoenix, Tonyo, sabi ni Don Ricardo. At alam ko rin kung sino si Montejo. Matagal na rin akong nagmamanman sa kanya. Ang tao na iyan ay isang sakit sa lipunan. Nagulat ako. Ibig sabihin, alam na niya. Pero bakit hindi niya ginawa? May mga bagay na hindi mo pa nalalaman, Tonyo. Patuloy ni Don Ricardo. Ang Project Phoenix ay hindi lang simpleng money laundering. May mas madilim pa rito, mas malalim. Nagbigay siya ng mga impormasyon, mga address ng mga bodega na pinaghihinalaang pinagtataguan ng mga iligal na kargamento. Mga pangalan ng mga tao na kasabwat ni Montejo sa gobyerno at pribadong sektor. Ang bawat impormasyon ay isang piraso ng puzzle. Kailangan ninyong mag-ingat, babala ni Don Ricardo. Si Montejo ay hindi lang basta-basta tao. Mayroon siyang impluwensya, mayroon siyang kapangyarihan, at mayroon siyang mga tauhan na gagawin ang lahat para sa kanya. Bakit niyo po kami tinutulungan, Don Ricardo? Tanong ko. Mukhang delikado ang ginagawa ninyo. Tumingin sa akin si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay malalim at mayroong matinding emosyon na hindi ko maintindihan. Mayroon akong sariling dahilan, binibini. May utang ako. Utang sa isang taong mahalaga sa akin. Tumayo si Don Ricardo at lumakad patungo sa isang lumang aparador. Binuksan niya ito at kinuha ang isang kahon. Isang kahon na mukhang luma na. May bakas ng alikabok sa ibabaw. Tonyo, sabi ni Don Ricardo. Iniabot ang kahon kay Mang Tonyo. Panahon na. Tinanggap ni Mang Tonyo ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita ko ang isang lumang litrato. Medyo luma na at may mga bakas ng panahon. Isa itong larawan ng isang masayang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang maliit na bata. Ang babae at ang bata ay kamukha ng mga litrato ng asawa at anak ni Mang Tonyo na nakita ko sa kanyang kuwarto. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang lalaki sa litrato ay si Don Ricardo. Tumingin ako kay Mang Tonyo at nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha at pagkatapos ang paghampas ng sakit. Tumingin ako kay Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay malungkot, puno ng paghihinayang. Panahon na, Tonyo. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa iyong iniisip, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. At alam kong ang lihim na ito ay mas malalim pa kaysa sa inaakala namin. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang lumang kahon. Ang tingin ni Don Ricardo, puno ng pighati, ay nagsasabi sa akin na ang nilalaman nito ay babago sa lahat. Marahan kong binuksan ang takip. Sa loob, nakahiga ang isang litrato. Isang litratong matagal ko nang hindi nakikita. Ngunit ang bawat detalye ay nakaukit sa aking puso. Ang aking asawang si Isabela at ang aming munting anghel na si Luna. Nakangiti sila.
masaya. At sa tabi nila, nakatayo ang isang lalaki. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Si Don Ricardo. Si Don Ricardo. Siya ang aking biyenan, ang ama ni Isabela, para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang aking mundo ay biglang bumaliktad. Ang lalaking matagal ko nang hinahanap para sa tulong, ang lalaking sa tingin ko ay bago kong kakampi, ay ang ama ng aking asawa. Bakit hindi niya sinabi? Bakit ngayon lang, Papa? Bulong ko. Ang aking boses ay halos hindi na marinig. Tumingin sa akin si Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Patawarin mo ako, Tonyo. Hindi ko magawang sabihin. Napuno ng pagkalito at galit ang aking isip. Pinilit kong intindihin ang lahat. Bakit? Bakit niya itinago ang sarili niya sa akin sa loob ng napakaraming taon? Bakit hindi niya ako pinayagang magluksa kasama niya? Meron akong mga file doon, Tonyo. Patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga dokumento na nakakonekta sa pagkawala ni na Isabela at Luna. Inabot ko ang mga dokumento sa ilalim ng litrato. Mga lumang ulat, mga balita, mga pahayag ng mga saksi. At sa gitna ng lahat, ang mga salitang Project Phoenix, ang aksidente. Hindi ito aksidente, Tonyo, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ito ay planado. Ito ay bahagi ng operasyon ng Project Phoenix. Narinig ko ang kanyang mga salita. Ngunit tila ang utak ko ay tumigil sa pagproseso. Planado? Hindi aksidente? Paano? Halos pabulong kong tanong. Ang Project Phoenix. Nagsimulang magsalita si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim na ngayon, puno ng lamig. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay mas madilim pa. Ito ay isang network ng human trafficking. Mga kababaihan, mga bata. Ginagamit nila ang mga mahihirap, ang mga walang laban, at ang mga ari-arian nila, ang kanilang mga buhay, ay ginagamit para maging bahagi ng kanilang operasyon. Ang aking paghinga ay huminto. Human trafficking? Ang aking asawa at anak? Sila? Hindi. Hindi maaaring totoo. Ang Project Phoenix ay nangangailangan ng human resources para sa kanilang mga kliyente. Patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang iyong investigasyon noon, Tonyo, ay malapit ng matuklasan ang lahat. Alam ni Montejo na malapit ka na sa katotohanan. Kaya't ginawa niya iyon para mapatahimik ka at para makuha ang mga tao sa likod ng iyong kaso. Kasama na roon si Isabela na nakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Nanlumo ako. Ang aking mundo ay gumuho sa aking harapan. Ang aking asawa at anak ay hindi namatay sa aksidente. Sila ay pinatay. Pinatay ng Project Phoenix. Pinatay ni Senador Lorenzo Montejo. At ako, ang investigador, ang lalaking nangako na poprotektahan sila, ay walang nagawa. Wala akong alam. Pinaniwala ako sa isang kasinungalingan sa loob ng napakaraming taon. Sinubukan kong imbestigahan, Tonyo. Sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit malakas sila. Sinubukan kong kumilos, ngunit kailangan ko ng oras. Kailangan ko ng ebidensya at nang makita kitang muling lumabas, muling naghahanap ng katarungan, alam kong ito na ang tamang panahon. Niyakap ako ni Mara. Ang kanyang init ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa malamig kong katawan. Ngunit ang aking isip ay abala pa rin sa pagproseso ng lahat ng impormasyon. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil na naramdaman ko mula sa gobyerno, ang kapangyarihan ni Montejo, ang kanyang kawalang awa. Hindi ko siya mapapatawad. Bulong ko, ang aking boses ay puno ng poot. Hindi ko siya mapapatawad. Si Mara ay umiiyak na rin. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Naiintindihan ko, Mang Tonyo.
Naiintindihan ko ang sakit mo. Ang telepono ni Don Ricardo ay biglang tumunog. Narinig ko ang mga salita mula sa kabilang linya. Maglulunsad ng bagong humanitarian project si Senador Montejo. Sa isang linggo, isang malaking event sa Manila Convention Center. Ito ang huling malaking operasyon nila bago magkaroon ng malawakang pagbabago sa batas. At ano ang koneksyon nito? Tanong ko. Ang aking boses ay malamig. Tumingin si Don Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sinabi ng aking source, gagamitin nila ang event na ito para sa isang malaking shipment. Isang malaking grupo ng tao at ang lokasyon. Ang Manila Convention Center ay isa sa mga main hub nila. Isang bagong bugso ng galit ang sumalpok sa akin. Hindi lang ito tungkol sa pamilya ko. Ito ay tungkol sa mga inosenteng tao na malapit nang mawala. Biglang bumukas ang TV sa sala. Nagsimula ang isang breaking news. Ang mukha ni Senador Lorenzo Montejo ang lumabas sa screen. Nakangiti siya, mayabang, at puno ng kasamaan. Mga minamahal kong kababayan. Sabi ni Montejo, ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan. Ikinalulugod kong ipahayag ang pinakamalaking humanitarian project sa kasaysayan ng ating bansa, ang Project Phoenix, Pag-asa ng Kinabukasan. Ito ay magbibigay ng bagong simula sa ating mga kapuspalad na kababayan. Isang bagong simula sa ilalim ng aking pamumuno. Ang ngisi niya, ang kanyang mga mata, puno ng kasinungalingan, at sa dulo ng balita, habang patapos na ang broadcast, may lumabas na isang mabilis na flash ng isang blurred na larawan. Isang larawan ng isang babae. Alam kong siya si Mara. Ang kanyang mukha ay malabo, ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Ito ay isang babala, isang pagbabanta. Wala kayong magagawa. Ako ang batas dito, sabi ni Montejo. Ang ngisi niya ay naging mas malawak, mas nakakatakot. Bago tuluyang nawala ang kanyang mukha sa screen, napahigpit ang aking kamao. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig. Nandito na sila. Alam na nilang gumaganti ako. At ngayon, ginagamit na nila si Mara para hamunin ako. Ito na. Ang lahat ay nawala. Ang aking pamilya ay nawala. Ang aking kapayapaan ay nawala. At ngayon, ang babaeng nagsimulang magbigay ng liwanag sa aking buhay ay nasa panganib. Ang pag-akyat ng araw ay nagdala ng bagong bigat sa aking dibdib. Isang linggo na lang bago ang tinatawag ni Senador Montejo na Project Phoenix Pag-asa ng Kinabukasan. Isang linggo bago mangyari ang pinakamalaking ilegal na operasyon ng human trafficking na kailanman ay hindi pa natutuklasan. At sa loob ng mga araw na iyon, kami ni Mang Tonyo at Don Ricardo ay naglatag ng isang plano na halos imposible. Kailangan natin ng tiyempo, Mara, sabi ni Don Ricardo habang nakatitig sa blueprint ng Manila Convention Center. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng edad, ay matalim at puno ng diskarte. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang seguridad sa convention center ay mahigpit, lalo na dahil si Montejo ang host, paliwanag ni Mang Tonyo, habang nilalagay ang maliliit na marker sa mapa. May mga bagong hired na security na konektado sa kanya. Kailangan natin silang iwasan. Ang plano ay simple sa simula, ngunit nagiging komplikado sa bawat detalye. Si Don Ricardo ang magbibigay ng access sa mga contacts sa media at sa ilang matataas na opisyal na mapagkakatiwalaan. Si Mang Tonyo ang mangunguna sa direktang paghahanap ng konkretong ebidensya sa loob ng convention center, ang mga tunay na dokumento, ang listahan ng mga biktima, at ang patunay na ang lahat ay konektado kay Montejo. At ako, ang aking papel ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang mukha, ang boses, ang maglalabas ng katotohanan sa publiko. Gagamitin natin ang live feed ng event, Mara, sabi ni Mang Tonyo.
Ang kanyang tingin ay seryoso. Kailangan mong maging nasa tamang lugar sa tamang oras. Kapag nakuha ko na ang mga ebidensya, ipapasa ko sa iyo. Kailangan mong ilabas ang lahat sa harap ng lahat ng tao. Naramdaman ko ang kaba sa aking tiyan. Kaya ko ba? Ako, na dati takot na magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na pagdating sa mga personal na bagay. Ngayon, kailangan kong ilantad ang isang malaking krimen. Kaya ko po, sabi ko, kahit nanginginig ang boses ko, hindi na ito tungkol sa akin. Ito ay para kina Isabela at Luna, para sa lahat ng biktima ng Project Phoenix. Sa loob ng ilang araw, nag-ensayo kami, paulit-ulit, kung paano ako papasok, kung paano ko iiwasan ang mga kamera, kung paano ko ilalagay ang USB drive sa tamang computer, kung paano ako magsasalita. Show, don't tell. Mara, paalala ni Mang Tonyo, ipakita mo sa kanila ang sakit, ang galit, ang pag-asa. Hindi mo kailangan maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo. Dumating ang araw. Ang Manila Convention Center ay puno ng tao. Mga politiko, mga negosyante, mga media personalities, at ang mga ordinaryong mamamayan na umaasang makikinabang sa Project Phoenix ni Montejo. Ang lahat ay nakangiti. Ang lahat ay mayaman. At ang lahat ay walang alam sa kung ano ang tunay na nangyayari sa likod ng mga ngiting iyon. Naka-formal dress ako, na para akong isang ordinaryong guest. Si Mang Tonyo naman ay nakasuot ng pang-security, na nagbigay sa kanya ng access sa mga backrooms. Si Don Ricardo ay nasa command center na may koneksyon sa lahat ng media outlets. Habang naglalakad ako sa gitna ng maraming tao, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ito na, walang atrasan. Nagtagumpay akong makapasok sa VIP section. Nakita ko si Senador Montejo, nakangiti sa entablado, kumakaway sa kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang ngiti ay nakakasuklam. Sa kanyang tabi, nakita ko si Gabriel at Serena. Nakangiti rin, tila walang alam sa kung ano ang tunay na kalagayan nila. Mga papet, ang aking papel ay ang makahanap ng isang computer na konektado sa main screen ng event. Mayroon akong USB drive na naglalaman ng lahat ng ebidensya na nakuha ni Mang Tonyo, mga video, mga audio recordings, mga dokumento. Ang mga detalye nga, Project Phoenix, palihim akong naglakad patungo sa control room. Nagpapanggap akong naghahanap ng banyo. Nakita ko ang isang bakanteng computer. Ang kanyang screen ay nakakonekta sa main screen. Ito na. Habang ini-insert ko ang USB drive, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Napaatras ako sa gulat. Mara, anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Gabriel. Sinusundan mo ba kami? Wala kang pakialam. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang takot. Gusto mo lang sirain ang lahat, di ba? Galit niyang sabi. At sinubukan niyang hablutin ang USB drive sa aking kamay. Ngunit naghanda na ako. Mabilis kong sinipa ang kanyang tuhod at sumigaw ako. Mang Tonyo! Agad na lumabas si Mang Tonyo mula sa sulok. Ang kanyang mukha ay seryoso. Sinuntok niya si Gabriel at bumagsak ito. Si Serena naman, lumabas din at sinubukan akong pigilan. Bitawan mo ako, Serena! Sigaw ko, ngunit mas malakas siya. Habang nagpupumilit kami, naramdaman ko ang USB drive na nadulas sa aking kamay. Wala kayong magagawa. Sigaw ni Serena, dinampot ang USB drive. Hindi niyo kami mapipigilan. Mayroon kaming magagawa. Isang malakas na boses ang narinig ko. Si Don Ricardo. Lumabas siya mula sa VIP section kasama ang ilang matataas na opisyal at mga reporters. Ang kanyang mga mata ay matalas. Senador Montejo, malakas na sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong convention center.
Ang iyong mga kasinungalingan ay matatapos na. Ang Project Phoenix ay hindi isang proyektong makatao. Ito ay isang network ng krimen, human trafficking, money laundering. Nagulantang ang lahat. Ang mga tao ay nagbulungan. Ang mga kamera ay nakatutok kay Don Ricardo. Mga kasinungalingan! Sigaw ni Montejo. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Mga intriga lamang yan. Isang paninira sa aking pangalan. Ang katotohanan ay hindi masisira, Montejo, sabi ni Don Ricardo at kinaway niya ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang main screen sa entablado ay nagpalit ng display. Hindi na ang logo ni Montejo ang lumabas. Ito ay ang mga video, ang mga audio recordings, ang mga dokumento, ang mga mukha ng mga biktima, ang mga transaksyon, ang mga lihim na pagpupulong ni na Gabriel at Serena sa mga tauhan ni Montejo. Ang lahat ng ebidensya na nasa USB drive ay lumabas sa screen. Narinig ko ang paghinto ng hininga ng maraming tao. Ang bulungan ay naging hiyawan, gulo. Nagulantang ang convention center. Hindi! Hindi ito totoo! Sigaw ni Montejo. Ang kanyang boses ay naging tili. Kasinungalingan! Maniniwala kayo sa isang matandang lalaki? Ngunit huli na ang lahat. Nakita na ng lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Si Mang Tonyo, matapos maibaba si Gabriel at Serena, ay lumapit kay Montejo. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ang galit ng isang ama at asawang nawalan para sa aking pamilya. Montejo, sabi ni Mang Tonyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. At para sa lahat ng biktima mo, nagsimulang tumakbo ang mga tauhan ni Montejo, pilit na pinipigilan ang gulo. Si Montejo ay pilit na tumatakas. Sinubukan niyang sumiksik sa likuran ng entablado, ngunit mabilis siyang hinabol ni Mang Tonyo. Isang maikling labanan, isang suntok, at bumagsak si Montejo. Narinig ko ang pagbagsak niya. Lumapit ako. Nakita ko si Montejo. Nakaluhod sa gitna ng gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pagkamuhi. Isang tingin na nagsasabing, hindi pa ito tapos. Bigla, ang lahat ng ilaw sa convention center ay namatay. Nagulantang ang lahat. Nagkaroon ng malaking gulo at pagtulak. Manatili kayong kalmado! Sigaw ni Don Ricardo. Naramdaman ko ang kamay ni Mang Tonyo na humawak sa akin. Mara, lumakad ka. Hindi pa tayo ligtas. Nang bumalik ang ilaw, ang convention center ay puno ng mga pulis. Ang mga tao ay unti-unting kumalma. Ngunit nang tumingin ako sa lugar kung saan nakaluhod si Montejo, wala na siya. Nawala siya. Wala kayong magagawa. Hindi pa tapos ang laban. Isang distorted na boses ang umalingaw-ngaw sa buong convention center. Galing sa mga speakers. Bago ito tuluyang naputol, ang tinig ay nagbanta. Nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Napakapit ako sa braso ni Mang Tonyo. Ang aming unang laban ay natapos. Ngunit alam kong ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lang. Ang pagdilim ng mga ilaw sa convention center ay nagdulot ng gulo, ngunit hindi na ako nagdalawang isip. Niyakap ko si Mara. Ang aking kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang braso at mabilis kaming lumabas sa likod ng entablado, patungo sa exit na alam kong hindi gaanong binabantayan. Narinig ko ang mga sirena ng pulis, ang mga sigaw ng tao, ang mga flash ng kamera. Tara, Mara! Bulong ko. Hinila ko siya. Kailangan nating lumayo rito. Sa labas, ang gabi ay puno ng mga kaganapan, mga pulis na nagmamadaling pumasok, mga ambulansya, at ang mga reporters na tila mga pating na umaamoy ng dugo, abala sa pagkuha ng impormasyon.
Sa gitna ng lahat ng ito, sinigurado kong makarating kami sa sasakyan ni Don Ricardo na nakaparada sa isang liblib na lugar. Nang makapasok kami sa loob, ang aming paghinga ay mabigat. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nananakit. Ngunit ang sakit na iyon ay hindi kumpara sa bigat na nararamdaman ko sa aking puso. Ang mga mata ni Montejo, puno ng pagkamuhi, ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking isip. Ang kanyang huling babala. "Nasaan si Montejo?" tanong ko kay Don Ricardo. Ang aking tinig ay puno ng galit. "Nakakulong na siya, Tonyo." Kalmadong sagot ni Don Ricardo habang pinapaandar niya ang sasakyan. "Ang mga ebidensya na inilabas mo ay sapat na para ibagsak siya ang kanyang buong network. Marami siyang pinagtataguan, ngunit hinding-hindi na siya makakatakas." Napahinga ako ng malalim. Ang pagbagsak niya. Matapos ang napakaraming taon, matapos ang napakaraming sakit, siya ay nabigyan ng hustisya. Tumingin ako kay Mara. Ang kanyang mukha ay namumutla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalayaan. Ang takot na dating bumabalot sa kanya ay tila nawala. Sa halip, naroon ang isang bagong lakas. Yumakap siya sa akin. Mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay ng kapanatagan sa akin. "Tapos na, Mang Tonyo," bulong niya. "Tapos na ang lahat." "Hindi pa." Bulong ko pabalik. "Nagsisimula pa lang ang lahat." Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha ng kagalakan. "Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Nakita ko ang balita. Kayong dalawa, kayo ang mga bayani." Hindi ako bayani. Isa lang akong lalaking naghahanap ng katarungan. Ngunit ang ngiti ni Aling Nena ay nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. "Magpahinga na kayo," sabi ni Aling Nena. "Inihanda ko na ang hapunan. Kailangan ninyong kumain." Kinaumagahan, ang bahay ay tahimik. Si Mara ay natutulog pa. Lumabas ako sa terrace, nakatitig sa pag-akyat ng araw. Ang langit ay malinaw. Tila ba ang lahat ng dilim ay nawala? Lumabas si Don Ricardo. Umupo siya sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. "Salamat, Tonyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Maraming salamat. Nabigyan mo ng hustisya sina Isabela at Luna. Salamat din po, Papa," sabi ko. Ang salitang Papa ay naging natural sa aking dila. "Hindi ko po ito magagawa kung wala kayo." Nagkatinginan kami. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtatago, ang lahat ng hindi pagkakaunawaan ay tila naglaho. Mayroon na lang pag-unawa at pagmamahal. Isang ama at anak na lalaki, nagkakaintindihan sa gitna ng lahat ng nangyari. "Hindi ko inaasahan na makikita ko kayong magkasama," sabi niya, tumitingin kay Mara. Ang pagdating niya ay isang himala. "Nagbigay siya ng kulay sa iyong buhay, Tonyo." Ngumiti ako. "Opo, Papa." Si Mara. Siya ang nagpagising sa akin. Siya ang nagbigay ng dahilan para lumaban. Nang magising si Mara, umupo kami sa sala. Ang kape ni Aling Nena ay mainit at masarap. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa. "Hindi pa rin ako makapaniwala," sabi ni Mara. Mahina. Naganap ang lahat. Naganap ang lahat." Ulit ko. "At dahil iyon sa tapang mo, Mara, ikaw ang naglabas ng katotohanan. Hindi ko po iyon magagawa kung wala kayo," sabi niya. Tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat, Mang Tonyo, sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sa pagprotekta mo sa akin. Responsibilidad ko iyon," sagot ko. Ngunit alam kong higit pa iyon sa responsibilidad. Ito ay isang bagay na nararamdaman ko. Isang bagay na hindi ko inaasahan na mararamdaman ko muli. Nag-usap kami ng matagal tungkol sa mga nangyari.
tungkol sa aming mga takot, tungkol sa aming mga pangarap. Ngayon na tapos na ang lahat, ano ang susunod? Hindi ko pa rin po alam kung ano ang gagawin ko. Sabi ni Mara, ang kumpanya, ang trabaho ko. Hindi mo kailangan magmadali. Sabi ko, maraming oras. Ang importante, ligtas ka na, malaya ka na. Pero tayo, Mang Tonyo, bulong niya, ang ating relasyon. Tumingin ako sa kanya. Ang mga salitang kasintahan at pagpapanggap ay tila nawala na sa hangin. Ang aming relasyon ay nagsimula sa kasinungalingan. Ngunit ito ay lumago sa gitna ng katotohanan. Hindi na ito pagpapanggap, Mara. Sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na. Kinuha niya ang aking kamay at mahigpit siyang humawak. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Makalipas ang ilang araw, nagpa siya akong bisitahin ang sementeryo, ang lugar kung saan nakahimlay sina Isabela at Luna. Matagal na akong hindi nakabalik dito dahil sa sakit na nararamdaman ko. Ngunit ngayon, kailangan kong gawin. Kasama ko si Mara. Naglakad kami ng tahimik sa gitna ng mga puntod. Ang hangin ay malamig, ngunit may kakaibang kapayapaan. Nakarating kami sa kanilang puntod. Tumayo ako roon, tinitingnan ang kanilang mga pangalan. Ang sakit ay nariyan pa rin, ngunit mayroon na ngayong kasamang kalayaan. Ang katarungan ay nakamit. Isabela, Luna, bulong ko. Ang aking boses ay nanginginig. Nagawa ko. Napatunayan ko ang katotohanan. Ang taong sumira sa ating buhay ay nabigyan na ng katarungan. Huminga ako ng malalim. Patawarin niyo ako sa matagal kong paghahanap. Patawarin niyo ako sa sakit na dinala ko. Ngunit ngayon, tapos na ang lahat. Malaya na kayo. Tumingin ako kay Mara. Niyakap niya ako. Hindi mo kasalanan, Mang Tonyo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Isabela, patuloy ko. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanilang puntod. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong nakitang bagong pag-asa. Mayroon akong bagong dahilan para mabuhay. Si Mara, lumuhod ako. Hindi ko kayo kailanman malilimutan. Ang pag-ibig ko sa inyo ay mananatili. Ngunit ngayon, kailangan ko nang magpatuloy para sa inyo at para sa aming kinabukasan. Tumayo ako. Naramdaman ko ang paggaan ng aking kalooban. Ang bigat na matagal kong dinala ay unti-unting nawala. Nang makabalik kami sa bahay, ang lahat ay tila bago. Ang bahay, ang hardin, ang hangin. Lahat ay tila nagkakaroon ng bagong kulay. Ang kapayapaan ay bumalik. Humarap ako kay Mara. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang aking mga daliri. Ang aking puso ay bumibilis. Ito ang sandaling matagal ko nang pinangarap. Ngunit hindi ko inaasahan na darating. Mara, sabi ko, ang aking boses ay puno ng damdamin. Hindi ko akalain na makakahanap pa ako ng pagmamahal pagkatapos ng lahat. Akala ko, ang aking puso ay mananatiling basag. Ngunit ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpagaling sa akin. Lumuhod ako sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagulat siya. Mara Alcantara. Sabi ko, kinuha ang singsing na matagal ko nang itinago. Isang singsing na minana ko mula sa aking ina. Mahal na mahal kita. Magpakasal tayo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit ang mga luha na iyon ay hindi luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng kagalakan. Ang araw na iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Isang araw na nagpatunay na ang pagkatapos ng matinding unos ay mayroong napakagandang bahaghari. Nagulantang ako sa proposal ni Mang Tonyo. Ang aking mga luha ay bumuhos, hindi dahil sa sakit, kundi sa napakalaking kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi ko akalain na mararamdaman ko pa. Oo, Mang Tonyo. Oo.
Ang tanging nasabi ko habang yakap ko siya ng mahigpit. Ang singsing sa aking daliri ay kumikinang sa ilalim ng araw, simbolo ng isang bagong simula. Hindi naging enggrande ang aming kasal. Ang gusto namin ay simple lang. Isang kasal na puno ng pagmamahal at pag-asa. Hindi ng kayamanan at palabas. Ginanap ito sa isang maliit na simbahan sa probinsya, sa gitna ng mga puno at bulaklak. Ang mga kasama lang namin ay sina Don Ricardo, Aling Nena, at ilang malalapit na kaibigan na naging bahagi ng aming paglalakbay. Nakasuot ako ng isang simpleng puting bestida, at si Mang Tonyo naman ay nakabarong Tagalog. Sa bawat tingin niya sa akin, nakita ko ang pagmamahal na akala ko ay nawala na. Ang pagmamahal na mas matindi kaysa sa anumang sakit na pinagdaanan namin. Nang magpalitan kami ng I do's, ang aking puso ay puno ng kapayapaan. Hindi ito ang perpektong fairy tale na inakala ko dati. Mas totoo ito. Mas makabuluhan. Ito ay isang pag-ibig na binuo sa abo ng pagkawasak, ngunit lumago sa katatagan at pagtitiwala. Ngayon, idinedeklara ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. At ang buong simbahan ay napuno ng palakpakan. Hinalikan ako ni Mang Tonyo. Ang kanyang halik ay malalim, puno ng pangako. Sa sandaling iyon alam kong ito na. Ito na ang aking tahanan. Siya na ang aking pamilya. Ang reception ay ginanap sa hardin ng bahay ni Mang Tonyo. Isang simpleng salusalo na puno ng tawanan at kwentuhan. Si Don Ricardo ay nasa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Masaya ako para sa inyo, Mara, sabi niya, habang hinahawakan ang aking kamay. Nahanap mo ang kapayapaan sa gitna ng gulo. Salamat po, Don Ricardo. Sabi ko, salamat sa lahat. Kayo po ang nagbigay sa amin ng pag-asa, si Gabriel at Serena. Matapos mailabas ang katotohanan, ay nakaharap sa sarili nilang mga problema. Ang kanilang mga kasalanan ay nabunyag. Nabalita na rin na nagsampa ng kaso laban sa kanila ang kumpanya at sa huli ay nakulong sila. Hindi ito ang paghihiganti na pinangarap ko dati. Ngunit ang pagtanggap ng hustisya ay nagbigay ng kapayapaan sa aking kalooban. Walang naging masaya sa kanilang ginawa. At iyon ang pinakamalaking parusa. Ang buhay ay nagpatuloy. Ang mga araw ay lumipas, puno ng maliliit na bagay na nagpapasaya sa aming relasyon. Ang simpleng pagluluto ni Mang Tonyo para sa akin, ang aming paglalakad sa parke, ang pagbabasa niya ng mga libro sa akin bago matulog. Ang lahat ng yon ay nagpapatunay na ang pag-ibig ay nasa maliliit na bagay, hindi sa mga enggrandeng palabas. Makalipas ang 1 taon, may isang bagong pagbabago sa aming buhay. Naramdaman ko ang pagod, ang pagsusuka sa umaga. At nang makumpirma ng doktor, ang aming bahay ay napuno ng kagalakan. Buntis ako. Ang mukha ni Mang Tonyo ay lumiwanag nang malaman niya ang balita. Magiging ama ako muli, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang aming bahay ay napuno ng mga baby clothes, mga laruan, at ang mga tunog ng paghahanda para sa bagong buhay. Ang bawat sipa ng aming sanggol sa aking tiyan ay nagbibigay ng kakaibang ligaya. Ito ang simbolo ng aming pag-ibig, ang simbolo ng aming pag-asa. Dumating ang araw. Matapos ang matinding paghihirap, ang isang maliit na tinig ay sumigaw. Ang aming anak, isang babae, Luna, bulong ni Mang Tonyo, habang hawak niya ang aming anak sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at nakita ko ang kaligayahan sa kanyang mukha na matagal nang nawala. Ang pangalang Luna ay napili ni Mang Tonyo bilang paggunita sa kanyang unang anak. Ngunit para sa akin, ito ay nagbigay ng bagong kahulugan, ang liwanag sa aming dilim. Ang pagdating ni Luna ay nagdala ng bagong liwanag sa aming tahanan,
ang kanyang mga tawa, ang kanyang mga iyak, ang kanyang mga maliliit na kamay na kumakapit sa amin. Ang lahat ng iyon ay nagpapatunay na ang buhay ay patuloy na gumagaling. Ang bawat sandali, kasama niya ay isang biyaya. Isang hapon, habang naglalakad kami sa parke, si Mang Tonyo ay hawak si Luna sa isang arm cradle, habang ako naman ay naglalakad sa tabi niya. Ang sikat ng araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Si Luna ay natutulog sa kanyang bisig, payapa. Tumingin ako kay Mang Tonyo. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ang mga bakas ng sakit sa kanyang nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ito ay napalitan ng mga bakas ng pagmamahal. Siya ay hindi na ang dating investigador na nabubuhay sa dilim. Siya ay isang ama, isang asawa, isang lalaking puno ng pag-asa. Ang ganda niya, di ba? Bulong ko. Nakangiti. Sobrang ganda, Mara. Sabi niya. Hinalikan ang ulo ni Luna. Niyakap ko ang braso niya at sumandal ako sa kanyang balikat. Ang paglalakbay namin ay mahaba at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat pagsubok, natagpuan namin ang isa't isa. Natagpuan namin ang katotohanan. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang kasinungalingan, sa isang relasyong pinagsimulan ng pagtataksil. Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroong pagbangon. Sa bawat sugat, mayroong paggaling. Natuto akong magtiwala muli. Natuto akong magpatawad. At natuto akong magmahal ng buo, nang walang pag-aalinlangan. Ang Project Phoenix ni Montejo ay tuluyan ng nabuwag. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng katiwalian at krimen. Ang hustisya ay nakamit. Kahit na matagal, siya ang ating pag-asa. Bulong ko, habang nakatitig kami kay Luna. Ang kanyang pagdating ay nagbigay ng bagong kahulugan sa aming buhay. Siya ang aming liwanag. Naramdaman ko ang kamay ni Mang Tonyo na humawak sa akin, mahigpit ang ating simula. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pangako. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. At sa pagtatapos ng aming kwento, alam kong ito ay simula pa lang ng aming paglalakbay bilang isang pamilya, puno ng pag-ibig, pag-asa, at walang katapusang kinabukasan. At dito, nagtatapos ang kwento ni Mara at Mang Tonyo sa aming mga minamahal na tagapakinig. Isang malaking pasasalamat ang aming inihahandog sa inyo. Salamat sa paglalakbay ninyo sa bawat kabanata ng kwentong ito, sa bawat luhang dumaloy, at sa bawat ngiting inyong ipinamalas. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal. Ang pagsusulat, Kamtinghet Kamlang, trong lời hứa tan vỡ, ay isang emosyonal na paglalakbay para sa amin. Mula sa pinakaunang salita hanggang sa huling kabanata, inilaan namin ang aming puso at kaluluwa upang bigyan ng buhay sina Mara at Mang Tonyo. Ang bawat character arc, bawat twist, at bawat dramatikong eksena ay inukit ng may pag-iingat upang matiyak na mararamdaman ninyo ang bawat damdamin ng mga tauhan. Hindi madali ang kanilang pinagdaanan, at ganun din ang aming proseso ng pagsusulat, ngunit ang pagmamahal sa sining at ang pagnanais na maghatid ng makabuluhang kwento ang nagtulak sa amin. Naway ang kwentong ito ay nagbigay hindi lamang ng aliw, kundi pati na rin ng inspirasyon. Naway ipinaalala nito sa atin na ang pag-ibig ay may kakayahang magpagaling ng pinakamalalim na sugat, na ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa kaluluwa, at na ang pag-asa ay laging nariyan kahit sa pinakamadilim na panahon. Ipinapakita nito na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa kakayahang lumaban, kundi pati na rin sa tapang na buksan ang puso muli. Lubos kaming umaasa na ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso at nag-iwan ng malalim na marka. Kami ay sabik na malaman ang inyong mga saloobin at damdamin.
Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga naisip, ang inyong mga paboritong bahagi, at ang mga aral na inyong napulot. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Asterisk, Jonay Bhad.